They're all expected to be wise. Isipin decision mo yung mga response. Para makinig natin ng instructions at ang boses natin. Second, how do we step into the team? Expect the unexpected. Kasi minsan yung expectation natin, para mapaka-perfect ng church, para mapaka-perfect ng ministry. Ang expectation natin, para magiging smooth ang buhay ko. Susunod ako kasi ligawan ako dito, wow. Yung expectation natin minsan masyadong maganda, ideal. Eh, paano kung hindi yun ang mangyari? Paano kung hindi yun ang mangyari? Diba? Expect the unexpected. Bakit? Pwedeng habang naglilingkod ka, may bagyo. Pwedeng habang naglilingkod ka, may pagsubo. Pwedeng habang naglilingkod ka, magkakasakit ka. Pwedeng pa habang naglilingkod ka, mawawalan ka ng pera. Pwedeng habang naglilingkod ka, magkakaproblema kayo mag-asawa. Pwedeng habang naglilingkod ka, may magkakasakit. Pero tapat naman ang pangako ng Panginoon. Ano man ang daanan mo, hindi ka na. Always be ready to reach out and do. Amen po ba? Alam mo, masarap po maglingkod habang duguan. Parang ayaw na mag-ibig. Alam mo, mas masarap yung nilalaban mo ang Panginoon. Kasi minsan pagka naglilingkod, ang problema, parang madaling magpaalam. So, paalam na ako kay sister kasi hindi ako okay. I've seen a lot of ladies. At parang ako ay 2003 pa po, nasa ladies ministry. I've seen a lot of ladies come and go in the ministry. Pag nagka-problema, mawawala. Pag okay na siya, pabalik-balik. Praise God naman nabalik. Parang dalangin ko, hindi tayo nawawala. Pakasabi rin sa katabi! Kapatid! Bakit mawawala? Number 3. Expect God to move. We always have to come into God with much expectation. Sa bawat ginagawa natin, hindi ito tungkol sa atin. Ganun po ba? Kung ayusin mo ang paupuan, hindi yan para maging magaling ka. Hindi yan para purihin ang pangalan mo. Kundi dahil kikilos ang Diyos sa buhay. Kung maglilingkod ka rin lang, sana ang ultimate motibo nun, mapapurihan ang pangalan. Amen po ba? Kaya okay lang kahit hindi ka mapasalamatan, okay lang kahit hindi ka ma-mention, okay lang kahit hindi ka ma-acknowledge. Kasi yung paglilingkod mo ay para naman sa ano. And every time you stand for God, you expect God to move. Kung lalaki yung grupo mo, sino es grupo, hindi tayo magaling ka. Sinamahan ka na ng Panginoon. Amen po ba? Kasi minsan nag-aagawan nagyayabangan ako, pwede na kami, kayo, wala. Tapos si sister discourage, ay, walang katalawa na isang taon na kami magkakasama, dalawa pa rin kami. Bakit parang hindi lumalago yung cluster mo? Ang pag-ibig ko dahil hindi ko sa'yo. Always expect God to move. Alam niyo po, I started, hindi naman po ako agad ministry head. I also started as a small group leader back in 2004. And alam niyo po ba, ang alaga ko 3, pero ang panalangin ko ganito. Lord, if you bless me, wow, ito 3 lang ako natuturuan. Bakit? Kasi alam ko, nagsasayang lang ako ng oras. Kung sa bawat magsasama-sama namin, wala ang Panginoon sa picture. Huwag mo maliitin yung small group. Huwag mo maliitin yung cluster fellowship. Bakit? Kung dinidesire mo, babain ng Panginoon yung small group mo. Babain ng Panginoon yung C2S group mo. Yun ang asahan mo na dadating ang Panginoon. Tapat ang Panginoon sa mga mo. Yung more than God is the same. He will do it. And so you expect God to move. Ano po ba yun? Hindi tayo ang bida dito siya. Kaya wag natin sabihin na yung kaya na lumalagot ito, magaling dito siya. Wow! Sana pag gano'n na yung sinasabi ko, Ate Flor, alit ka rin mo na ako pababa, patayin mo na yung mic. Kasi
Kasi wala pa kanya pangyayari. We always expect God to move in our lives, in our families, in our ministry. Na ano man ang ginagawa natin? Ano man ang gagawin natin? Listen now. Let this be a blessing. Speak life to these people. Lord, may kakausapin ako nanay ngayon. Pwede ko ba ito ang bumuso sa give me wisdom, Panginoon. Pwede kami magsalita ng lalabas sa amin galing sa iyo. Maamin ako, Panginoon, hindi ko alam ito. Pagluluto lang yung alam ko. Pero Panginoon, inaasahan mong gamitin ko ng buhay na ito as a minister to this people. Speak life. And at the end of the day, wala kang iyayapan. Kasi alam mo, Panginoon lang ang may kumilos. Expect God to move so that you can be able to enjoy serving Him. Kasi alam nyo, pag ang paglilingkod tungkol lang sa atin, mapapagod tayo. Bakit? Kasi pag hindi ka na napansin, hindi ka na-appreciated, ayaw. Nakapapagod mag-lingkod kung yan ay tungkol lang sa'yo. We always have to expect God to move in whatever situation in our life. Lord, gusto ko lumalim sa iyo kasi gusto ko makita kang gumalaw sa buhay. Gusto ko makita ang himala mo, maranasan ang himala mo, maranasan ang kagalingan mo. All of us here, na hinihingi tayo sa Panginoon, pinaparty tayo sa Panginoon. I pray that as we go to Him, hindi natin yung mga lampin na yun, Lord. Lord, gusto ko lumalim sa iyo kasi alam ko, hindi ko kaya ang buhay ng chance. Lord, gusto ko lumalim sa iyo kasi gusto ko umilos ka sa buhay ko. Gusto ko lumalim sa paglilingkod kasi gusto ko madala ko yung pamilya ko sa paglilingkod. Gusto ko lumalim sa iyo kasi gusto ko makita yung mga anak ko. Naglilingkod din sa iyo. I want to influence my family, my workmates, the people around me. Oh God, I want to bring them all to you. And lastly, and last, how do we step into the deep, purposely glorify God? Amen po ba? Sana yun lang ilayo natin lahat. Yung lalago yung church, bonus na yun eh. Yung dadami kayo, bonus yun eh. Kung isa lang ilayo ng person, gusto natin mapakiti ang Panginoon sa bawat kanilin. Amen ba doon? Kapag hahayo tayo, kapag gagawa tayo ng mga bagong bagay, kapag lalabas tayo sa kalye, kapag magsisitualize group tayo, kapag mag-fellowship tayo, walang pangalang matataas mo siya. Maging God the Lord. Amen po ba doon? Pakisabi sa katabi, kapatid, bawal mag-hydrocephalus. Ano yung hydrocephalus? Hindi ko alam yung magaling mo, talagang napakahusay ito. Wow! Walang sino man ang mahusay sa atin. Amen ba doon? It's all God. It's all by God's grace. That we can operate in this ministry, that we can do great things for God. So walang iyayabang dito. Pag lumalalim ka, dalangin ko, mas nagiging hamon ang puso at mas naiintindihan mo na kaya ka lumalalim, sinasamahan ka naman. Amen po. Alam mo, purposely glorify. Wala tayong magiging problema kung iisami lang ang puso natin. Napagod tayo, pero napakinggan natin si Lord, okay. Gumastos tayo, kasi part talaga ng ministry yun. Pero napakinggan natin si Lord, okay. Nag-absent tayo sa trabaho, iniwan natin pamilya natin, pero kasi napakinggan natin si Lord, okay yun. Ikaw lahat ang nagtrabaho, hindi ka tinulungan. Pero gagawin pa yung sa Lord. Amen po. Ano na po I want to end up with my testimony. I think 2011 when I started to become, to receive the calling from the Lord, to receive higher position, higher task. Kasi sa totoo lang, okay na okay naman po ako na po leader, ako ay
May small group, yun lang naman talaga ang pinag-pray ko kay natin. Lord, kaya pa naman ako ng grupo kasi nai-edify ako kapag kailangan ko mag-aral kasi tinuturo ko na. At nakukulada ko ba? Parang lumalago kasi ako sa part yun. Yung accountability that I have to do devotion because I have to be. Yun lang naman ang pinag-pray ko. But back in 2011, when I sense that the Lord is asking me to go deeper, the Lord showed me this story. Talaga po very, remarkable po sa akin yung story of verse 1. When I was worshiping on one Saturday sa COG Gatsby, we had our exo service before. That's a healing service. And when I was worshiping, I had this vision na this same scenario where si Peter bigla naman sa Bible. My vision. And nagkakaramdam po ako ng Lord, gusto ko rin maglakad sa tubig. Lord, gusto ko rin maglakad sa tubig. Gusto ko makalalasan yung malalim na presensya mo. Maglakad na kasama ka. And I don't know if you can understand me, but I was awake and I was really worshiping. Kapikit ako. And the Lord allowed me to experience in my spirit that I was able to step out of the boat. That same scenario. Tapos sabi ko, Lord mo ako si Peter. Maglalakad talaga ako. Papunta sa iyo. Hindi ko hahayaang lumubog. Hawak talaga ako ng mahigpit sa kamay mo. And alam niyo po, I experienced really moving on the water. And masarap ng tubig sa talampakan. And masarap ng hangin. And parang batang nagtatampis ako. Dapat ako, sabi ko, Lord, saan tayo po? Saan tayo po na? And the Lord showed me the vast ocean. Nakawang dagat. At ang daming tao, akala ko nagsuswimming. Yung pala nalulunod sila. Ano yung fighting for their life? At isa atin yung compassion na I need to help. Kaya na paano? Yung isang kamay ko nakahawak kay God. Isa lang yung kaya ko isa. And God said, very clear, just grab a hand. Just grab a hand. Isa lang. Just grab a hand. Hindi lahat, isa lang. Lalo ko naman yung limitasyon na isa lang yung kaya. Isa lang. Kasi pag bumitaw ako, malulunod ako. Kaya isa lang. But the Lord spoke to me, sabi niya, just grab a hand. Because the one that you grab, will grab another, 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 and everyone is saved. I took that instruction very personal. And so, katulad yun, narinig ko, may trabaho, peace. Pero I did not say no when God called me to become the ministry. I immediately said yes. Because what I have in my heart is to grab a hand of someone else. Ang daming nanay sa labas at nangangailangan sa kanya. And is going to rescue them. Di ba ikaw na nakahawak sa kanila? This is how God challenged me to go into the deep. Kasi mahirap maggrabahan kung ikaw mababaw. Kailangan mong lumalim. Kailangan natin lumalim sa Panginoon. I-desire talaga araw-araw na namin ko mukha mo. Panginoon, lalaman kita. Kahit gano'n ka-busy, uupo ako sa bahay mo. I want to experience you. Because I want to go deep in worship. I want to go deep so that I can rescue. And I believe it's not an accident that you are hearing this today. We need to bring the whole ambulance to Jesus. Ikaw ba yung kinakausap ng Panginoon niya? Ano, ikitrabahan. Kaya lang, di kasi mangyayari yan kung ikaw rin mababaw.
Kung nasa mababaw lang tayo, paano tayo mag-rescue? It's about time to get deeper with it. Amen.